Ate Iska, meron na naman tayong bagong customer. Mukhang may kaya tong mga to, nakakotse. Talaga? Ano raw bang problema? Nabati raw, pabalik-balik daw yung lagnat. Ay nako, baka may UTI lang yan. Maglaga ka nung halamang gamot na tanim pa ng lolo sa likod bahay. Iyaya mo na. Sabihin mo na lang na naingkanto at kailangan ng ilang gamutan pa sa'yo para pabalik-balik dito. At pagdalhin mo ng mga handog para may grocery tayo rito. Ubus na yung mga binigay ng mga nagpunta rito eh. Oo na, sige na. Basta dating gawi ha. Oo, ako nang bahala ate. Isang albularyo ang lolo ni na Iska at Tasyo nung nabubuhay pa ito. Dahil sa husay noon sa panggagamot ng lolo nila, dinarayo talaga ito ng mga taga-Karatig Bayan at kabilang baryo. Kada may magpupunta sa kanila, may dalang kung ano-anong mga pagkain ng mga tao. Dahil di tumatanggap noon ang matanda ng pera. At kapag nataon naman na walang dalang pagkain at pera lang talaga ang meron, pinapalagay ito ng matanda sa kanilang altar para ibigay sa simbahan. Nakita ito ng magkapatid, kaya't inaral nila ng maigi ang mga pamamaraan at ginagawa ng lolo nila, maliban na lang sa pag-aaral at pagkabisa ng lihim na karunungang taglay ng kanilang lolo. Dahil ayon sa kanila, nakakatamad na ang hirap basahin at intindihin ang mga salita sa librong ginagamit ng lolo nila. Ngunit sa totoo lang, hindi rin naman talaga sila kumbinsido sa panggagamot nito. Ang nakikita lang nila noon ay kung paano sila makikinabang sa paraang yun. Uy, Tasyo, kulang na itong mga ginagamit ko sa mga kunwaring panggagamot ko. Kuhanan mo nga ulit ako dun sa pinagkuhanan mo. Ate naman, hindi ba pwede na dyan sa tanim mo sa likod bahay na lang ng kapitbahay ako manguha ng mga dahon-dahon tsaka ugat ng puno? Kung ano-ano lang din naman ang kinukuha ko ron sa may gubat eh. At masakitan pa ako para magpunta pa ron. Sa bagay, o siya sige. Pero siguraduhin mong hindi tayo mahahalata ha? Dahil kapag nalaman ng mga tao na hindi totoo ang panggagamot ko, pagagawin kita ng lason at pipilitin kong sa'yo ipainom yon. Ate naman, huwag kang mag-alala. Lagi ko namang ginagawa to eh. Gagawa na rin ako ng langis at parang paubos na yata. Pero kapag ubos na, gamitin mo muna yung panluto nating mantika. Gawa rin naman sa nyug yun eh. Wala rin pinagkaiba. O siya, alis ka na. At alam mo namang hindi nauubusan ng pasyente at customer tong bahay natin. Mamayang konti may darating na rin. O sige ate, mabilis lang ako. Kapag araw ng Martes at Biyernes, yun ang kadalasang araw na dinadagsa sila ng mga tao. Kadalasang nagpupunta sa kanila ay kung hindi nabati ay naengkanto. Bago pa dumating ang mga tao, nanguha na ng mga kung anong dahon, balat at ugat ng puno si Tasyo. Wala talaga silang alam sa mga mabibisang halamang gamot. Nangunguha lang sila ng mga kadalasang pinapakuha sa kanila ng lolo nila noon. Hindi kasi magiging kumbinsido ang panggagamot nila kung walang mga halaman at langis. Matalino rin sila para maiwasan ang mga magrereklamong hindi gumaling o lumala ang sitwasyon. Sinasabihan na nila ang kanilang pasyente na hindi nila magagarantiya ang paggaling ng mga ito. Ngunit hanggat maaari, gagawin nila ang kanilang makakaya. Hindi nga sila nagsasabi ng nagpapabayad sila, subalit lagi namang sinasabi ni Tasyo na kailangan na may alay sila kapag magpapagamot, para matuwa di umano ang diwatang gabay ni Iska at maging epektibo ang pagpapanggap bilang albularya nito. Kahit ang totoo'y wala naman talagang gabay at hindi naman talaga totoong albularya si Iska. Ate, ang daming tao. Kaso ang iba halos walang dalang mga pagkain na handog. Yung iba naman naglalagay nga sa altar. Barya naman. Oo nga eh. Dapat kasi galingan mo. Dapat yata kasi nagpaturo ka kay lolo noon ng totoong panggagamot eh. Para talagang kapanipaniwala. Abay, tiba-tiba tayo kapag taga-syudad o taga-bayan ang dumayo sa atin. Paano ko naman aaralin ng mga orasyon ng lolo noon? Nakalimutan mo bang hanggang 3 baitang lang ako sa elementarya? Hirap nga akong magbasa eh. Magmemorya pa kaya ng mga nakasulat sa maliit na libro niyang hindi ko maintindihan ang sinasabi? Yan kasi hindi ka nag-aaral ng mabuti dati. Abat,
Kung makapagsalita ka, kala mo hindi ka lumiliban sa klase noon para maligo lang sa ilog ah. Kaya ka nga pinatigil nila tatay noon, di ba? Oo na, sige na. Ipagpatuloy mo ng ginagawa mo. At kakausapin ko na muna yung mga ibang nag-aabang sa labas para malibang naman sila kahit papano. Lumabas ng bahay si Tasyo para kausapin at aliwin ang mga ibang pasyente ng kapatid na si Iska. At habang inaaliw at kinakausap nito mga tao sa labas, lumapit naman si Mang Kulas sa kanya na kapitbahay lang din nila. Alam ni Mang Kulas na peke ang panggagamot ni Iska at kasabwat si Tasyo. Ngunit kahit alam nito ang panloloko ng magkapatid, hindi niya na ito pinagsasabi pa. Hinahayaan na lamang niyang ang panahon ang magbunyag ng kalukuhan ng dalawa. Kahit naman din kasi sabihin na peking albularya si Iska, walang maniniwala sa kanya dahil kilalang mahusay na albularyo ang lolo nila na nagpalaki sa kanila. Napatingin ang matandang si Kulas sa mahabang pila ng mga tao sa labas ng bahay nila Iska. Napailing na lang ang matanda dahil paniwalang-paniwala talaga ang mga tao na nakakagamot ang matandang babae. Nakita ni Tasyo ang matandang si Kulas kaya't nilapitan niya ito. Uy, Mang Kulas, magpapagamot din ba kayo? Dapat may dala kayong handog para matuwa naman ang diwatang gabay ni Ate Iska at mapagaling agad kung ano man ang sakit nyo. Ay, Tasyo, hanggang kailan nyo ba lulukuhin ang mga tao? Anong pinaglulolo kong sinasabi nyo, Mang Kulas? Tasyo, maluloko nyo ang ibang tao pero hindi ako. Nakakalimutan nyo yatang ako ang utusan dati ng lolo nyo at kasama niya sa panggagamot niya. At mas lalong kilala ko kayong magkapatid. Mas may alam pa nga yata ako sa panggagamot kaysa sa inyo eh. Naiinggit ka lang sa amin, Mang Kulas eh. Kasi hindi kami nauubusan ng makakain ni ate sa bahay kahit wala kami mga trabaho. At isa pa, kung talaga may alam kayo, bakit hindi nyo gayahin ang ginagawa namin kaysa nakikialam kayo? Di bali nang maghirap ako. Basta hindi ako manloko ng kapwa. Di kayo na mabait. Tsaka kahit ano pang sabihin mo, Mang Kulas, walang maniniwala sa'yo. Napailing na lang ang matandang si Kulas habang papaalis si Tasyo para puntahan at tanggapin ang mga dalang handog ng mga magpapagamot at nagpapahilot. Hindi naman ganoon karami at kamahalang dala ng mga pumupunta roon. Ngunit dahil sa dagsanga ang mga tao, ay halos hindi na nauubusan ng supply sa bahay ang magkapatid na sina Iska at Tasyo. Ang perang inilalagay naman sa altar ng mga ito na sinasabi ng magkapatid na ibibigay sa simbahan na pupunta talaga sa mga bulsa nila. Gaya ng sabi ng iba, mas lamang ang madiskarte sa masipag. Kaso nga lang, ang pamamaraan ng magkapatid ay masama. Ngunit wala na ito sa kanila. Ang mahalaga, maisalba ang mga sarili nila ng walang kahirap-hirap. Kinagabihan nun, nabanggit ni Tasyo ang tungkol kay Mang Kulas. Alam mo ba ate, nagpunta kanina si Mang Kulas dito. Itigil na raw natin ang ginagawa natin. Kahit kailan talaga masyadong pakailamero matandang yun. Naiinggit lang yun dahil tayong pumapaldo dahil sa pagsunod dati sa gawain ng lolo. Samantalang siya na parang kanang kamay na ng lolo dati. Hayan, halos walang makain. Hinamon ko na nga kanina eh. Sabi ko, manggamot din siya at manghilo tapos mangengganyo ng mga tao para hindi tayong pinakikialaman niya. Pero pansin ko naman, hindi naman siya nakikialam mula pa noon. Pero huwag pa rin tayong magpakampante ha. Dapat handa pa rin tayo kung sakaling may gawin siya para hindi mabulilyaso tong diskarte natin. Abay, kung mawawala to, sa kangkungan tayong dalawa pupulutin. Ay nako, malabo yung mangyari ate. Napakahusay mo kayang umarte. At ang galing mo ring magrason kapag may hindi talaga gumagaling. Abay, natuto lang din ako sa mga nakakatakot na kwento sa radyo na pinakikinggan ko dati. Mahirap nang maging tanga sa trabaho na to, no? Di bali na nga magmukhang tanga eh. Wag lang talagang literal na tanga. Pero ikaw pareho eh. Mukhang tanga na nga, tanga pa talaga. Grabe ka namang isungal-ngal sa mukha kong pagiging tanga. Biro lang. Sige na, kumain ka na, tanga. Masaya ang magkapatid ng araw na yon dahil marami ang nagpunta sa kanila. Dinagsaman sila ng mga tao,
Ngunit sa dinami-rami ng mga yon ay hindi pa talaga sila nakatagpo ng malalang pasyente na talagang susubok sa pagpapanggap ni Iska bilang albularya. Kinabukasan araw ng Biyernes at gaya ng nakasanayan, maraming tao na naman ang dumating sa kanila. At saktong magdidilim na ay saka naman naubos ang mga tao. Nang magliligpit at magsasara na ng bahay si Natasio, isang matandang lalaki na may kasamang dalaga ang dumating. Magandang gabi po. Dito po ba ang bahay ng albularyo na si Iska? Naku, Tasyo, may humabol pa. Sabihin mo na bumalik na lang bukas at iwan ng handog kung meron dahil magpapahinga na ako. Pagod na ang kamay ko sa rami ng hinilot ko kanina. Sige ate, sasabihan ko. Nako, tapos na po ang oras ng panggagamot eh. Balik na lang po kayo bukas ng mas maaga at iwan na lang po ang handog o alay na dala ninyo. Pakiusap, tulungan nyo kami. Galing pa kami sa malayong bayan para lang sa JC Sky. Para gamutin ang anak ko. Kapag napagaling niya ang anak ko, magbabayad daw ng malaking pera kahit magkano. Biglang nagliwanag ang paligid at kuminang ang mga mata ni Tasyo nang marinig niyang magbibigay ng malaking halaga ang matandang lalaki. Agad na sinabi naman ni Tasyo sa kapatid na si Iska ang alok nito. Nang marinig naman ng kapatid yon, agad niyang inutusan si Tasyo na papasukin na ang mga ito. Dali-dali namang pinapasok ni Tasyo at ang kaninang masungit niyang pakikipag-usap ay bigla na lang nag-iba ang tono. Malaking pasasalamat naman ng matandang lalaki nang pumayag si Iska na gamutin ang anak niya at papasukin sila. Nang makita ni Tasyo ang dala nitong dalaga, pansin niya ang pananamlay nito at pangingitim ng ilalim na mga mata, gayon din ang mga sugat sa katawan nito. Ano nga pala ang pangalan nyo at ano nangyari dyan sa anak nyo? Parang nangihina na yan ah. Ako si Andoy at ito naman ang anak ko si Minda. Namamantal po siya. Tapos kapag ating gabi sumisigaw at may naglalabasan ng maliliit na bagay sa mga pantal niya. Kaya hindi talaga gumagaling ang mga sugat niya. Lumalaki rin ang tiyan. May nobyo ba to? Abay baka buntis yan at dala lang ng pagbubuntis yang tumutubo sa katawan niya. Sana nga ganun na lang at matatanggap ko naman. Pero dinala ko na siya sa doktor eh. Pero wala silang makita. Normal lahat ng resulta ng test sa kanya. At isa pa, hindi naman naglilihim ang anak ko sa akin. May usapan din kasi kami na ayos lang magnobyo siya. Pero dapat alam niya ang limitasyon niya. Ate, sigurado ka bang gagamutin mo to? Di natin kaya to pero sayang yung pera na ibibigay eh. Dating gawi, kahit di malaki ang ibigay, basta gawa mo ng paraan na makapaglagayan sa altar at ako nang bahala. Pinalagay ni Tasyo kay Andoy ang dalagang si Minda sa isang kwarto. Inutusan din ni Tasyo na magdasal sa altar si Andoy at maglagay ng handog o donasyon para pakinggan di umano siya ng mga diwata at ng gabay ng kapatid na si Iska, kung gusto niyang gumaling agad ang anak niya. Dahil desperado at sa takot na mawala ang nag-iisang anak, sinunod ni Andoy ang sinabi ni Tasyo. At habang nagdadasal, sinisimulan na ni Iska ang kanyang kunwaring pagsasagawa ng ritual. Gumawa siya ng insenso at umuusal kunwari ng orasyon habang pinapagpag sa katawan ng dalagang nakahiga ang dahon ng mga halaman na hawak niya. Bigla na namang nakaramdam si Minda ng pananakit ng tiyan, dahilan para mapasigaw siya at mapatakbo ang amang si Andoy sa kanya mula sa pagdarasal nito sa altar. Sinilip at kinuha pa ni Tasyo para bilangin ang nilagay na pera ni Andoy nang tumayo ito. Ano nangyayari sa anak ko? Tay, ang sakit po ng tiyan ko. Para pong inahalo na parang tinutusok. Aray! Nagugustuhan ng itim na engkanto ang anak mo. Kailangan mong mawili ang mga diwata para tulungan kanilang gumaling ang anak mo. Kung ganun po, anong gagawin ko? Kahit ano gagawin ko, gumaling lang ang anak ko. Kung ganon, tuwing Martes at Biyernes ng hapon, kailangan mong maglagay ng handog sa mga diwata. Maaring ito'y buhay na hayop, tanim o salapi. Mga handog na sa tingin mo'y ikatutuwa nila. Sige po, walang problema. At gaya ng utos ni Iska,
Tuwing araw ng Martes at Biyernes ng hapon, naglalagay ng iba't ibang handog si Andoy sa may altar na nasa labas lang ng bahay nila Iska. Nanatili muna ang mag-ama ng 1 linggo sa bahay nila Iska. Dala na rin ng sabi ng matandang babae para masubaybayan di umano niya ang kalagayan ni Minda. Isang gabi, biglang sumakit muli ang tiyan ni Minda. Inakala niya na nababanyo lang siya kaya pumunta siya sa banyo nila Iska. Pinagpapawisan na siya ng malamig at parang pinupunit ang tiyan niya sa loob. Ilang sandali pa, may lumabas mula sa kanya. Nangihina na siya at tinitiis ang sakit na nararamdaman. Nang bubuhusan na niya ng tubig ang inidoro, napasigaw siya ng isang malaking patay na daga pala ang lumabas sa kanya. Matapos sumigaw ay nahimatay sa sobrang takot. Minda! Minda, ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, ano nangyari kay Minda? Dalian mo, Andoy. Ipasok mo siya sa loob ng kwarto. Dali! Ate, may patay na daga sa inidoro. Ano? Hindi kaya galing niya kay Minda? Mamaya na natin pag-usapan yan at si Minda munang unahin natin. Iska, ano nangyayari sa anak ko? Hindi pa ba talaga siya tinatantanan ng engkantong yan? Baka ano na mangyari sa anak ko? Magtiwala ka lang kay ate. Alam niya ang ginagawa niya. Hindi naman mga tao ang kalaban natin kaya huwag kang magmadali. Gagaling din niyang anak mo. Baka kasi konti lang yung binigay mong alay. Kaya ayaw talaga bitiwan ng anak mo. Anong silbi ng lahat ng meron ka kung anak mo naman ang kapalit? Siguruhin nyo lang na hindi nyo kami niloloko, ha? Dahil oras na may mangyari sa anak ko, babalikan ko kayo. Ang laki na nang nailalagay ko niya sa altar na sinasabi nyo. Pero wala namang pagbabago sa kalagayan ng anak ko. Papa, Minda, anak ko, nandito lang ako. Ano ba nararamdaman mo? Pa, may lumabas sa akin na patay na daga. Gawa pa rin ba yan ng itim na engkanto na sinasabi ni Aling Iska? Natatakot na po ako. Huwag ka matakot, anak. Nandito ako, hindi kita iiwan. At sinabihan ko na sila na gawin ang lahat ng paraan para gumaling ka. Nakaramdam na rin ng pag-aalala ang magkapatid na sina Iska at Tasyo. Dahil pareho naman nilang alam na hindi talaga nila magagamot si Minda at hindi naman talaga nila tiyak na naengkanto nga talaga ang dalaga. Gawa-gawa lang nila yon para magbigay ng malaking pera si Andoy sa altar nila na tinatago lang naman talaga nilang magkapatid at hindi totoong binibigay sa simbahan. At habang lumilipas ang araw, lalong lumalala ang kalagayan ni Minda. Dahilan para lalong magduda na si Andoy sa ginagawa ni na Iska sa anak niya. Ate, paano kapag natuluyan yung babae? Hindi naman talaga natin ginagamot yan eh. Hindi ko nga alam eh. Kung sakaling magkaproblema, tinago mo naman na yung mga perang nilagay niya sa altar, di ba? E di umalis na lang tayo rito. Pumunta tayo kahit saan. Pwede bang mamaya na lang tayo umalis? Kita mo naman yung galit ng tatay ni Minda kanina, di ba? Parang lalamunin na tayo. Hindi tayo makakaalis habang nandito sila. At muli kagaya ng nakagawian, pinapausukan ni Iska si Minda. Pinapahira ng kung anong langis at nagsimula na siyang mag-usal ng dasal at orasyon. Habang pinapagpaga ni Iska ng malalaking dahon ng halaman at kunwaring inuusala ng katawan ni Minda, bigla na namang namilipit sa sakit ng tiyan ang dalaga at sa pagkakataong ito, ang mga pantal at sugat sa katawan niya ay nagdadagta na. Sa pakiramdam ni Minda ay parang pinupunit ang kanyang balat at para siyang napapaso nang hindi niya alam kung bakit. Dahilan para mapahiyaw siya sa sobrang sakit. Papa, ang sakit! Ayoko na po, hindi ko na po kaya. Minda, Iska, ano nangyayari sa anak ko? Akala ko ba ginagamot niyo siya? Bakit parang lalo lang siya nahihirapan? Ginagamot niyo nga ba talaga ang anak ko, ha? Kumalma ka lang, Andoy. Ginagamot naman ng ate ang anak mo eh. Sa katunayan, malapit na nga siyang gumaling eh. Di ba ate? Oo, ano lang yan. Epekto lang yan ng gamutan natin. Malakas kasi yung itim na engkanto eh.
Ngunit hindi pa man sila natatapos sa kanilang pag-uusap, biglang napabangon si Minda at sumuka ng itim na likido na may kasamang mga buhay na bulate na kagaya ng kadalasang makikita sa lupa na tinataniman. Nanlaki ang mga mata ni Minda sa gulat at mas lalong nagsuka hanggang sa mawala na naman ito ng malay. Dahil sa nangyari, napaatras si Tasyo at Iska at dahil na rin sa matinding kaba, nadulas itong si Tasyo at nasabi na hindi talaga totoong albularyo ang ate Iska niya. Natauhan si Tasyo at naalalang nakikinig nga pala si Andoy sa kanila. Nagalit itong si Andoy at sinuntok si Tasyo at pinagbantaan naman si Iska na kapag may nangyaring masama kay Minda, babalikan niya ang mga ito. Sinabihan ni Andoy si Tasyo na ibalik sa kanya ang perang nilagay niya sa altar dahil hindi sila karapat-dapat na humawak nun sa panloloko nila. Dali-dali namang binigay ni Tasyo ang perang naipon nila mula kay Andoy na halos 200,000 na rin. Binitbit ni Andoy ang anak palabas para sana dali na lang sa ospital. Ngunit nakasalubong niya si Lucas. Kayo ba yung nagpunta kina Iska para magpagamot? Oo, sige at mauna na kami ha. Kailangan ko madala agad ang anak ko sa ospital. Kahit dali mo pa ang anak mo sa kung sinong doktor, hindi siya mapapagaling na mga yun. Sinabi niya sa akin ni Iska at Tasyo na naingkanto raw ang anak ko. Pero wala naman nangyari. Ang masakla pa, pinirahan lang nila ako at niloko habang nahihirapan pa rin ang anak ko. Dahil hindi na engkanto ang anak mo. Sa anyo pa lang ng sugat niya, halata nang nabarang siya. May kilala akong tunay na makakatulong sa'yo. Kung sa matandang magkapatid na yon, pinirahan ka lang, dito, dasal lang ang gagawin mo. Dahil sinasabi ko sa'yo, oras na dalhin mo ang anak mo sa doktor ngayon, hindi rin siya magtatagal. Itataya ko ang buhay ko para maniwala ka. Napahinto sandali si Andoy at sa huling pagkakataon, muli siyang nagtiwala. Sinakay ni Andoy ang walang malay na anak sa harap ng sasakyan at pinasakay naman niya ang matandang sikula sa likod. Sinamahan siya ng matandang sikula sa bahay ng isang ginang, sa bahay ni Aling Nena. Ang tanging kasama na lang ng matandang babae sa bahay na yon ay ang kanyang apo na dalaga na si Luisa. Magsasara na sana ng bahay ang matandang babae nang dumating si Nakulas. Matagal nang magkaibigan at magkakilala ang dalawa at si Kulas lang ang nakakaalam na isang albularya at manggagamot si Aling Nena. Ngunit hindi niya ginagamit ang kakayahang ito para manggamot sa iba dahil ginagamit niya lang ito para mapangalagaan ang kanyang pamilya. Nena! Nena, nandyan ka ba? Luisa, nandyan ba ang lola Nena mo? Oh, Tatay Kulas, kayo po pala yan. Nandito po sa loob ang lola, nagdadasal po. Ano pong nangyari dyan sa babae? Kailangan lang nila ng tulong ng lola mo, Luisa. Sige po, tatawagin ko po muna. Luisa, si Kulas ba yung narinig kong sumisigaw sa labas? Opo, La. O Kulas, ano't naparito ka? Sino yung mga kasama mo? Anong nangyari sa dalagang yan? Parang kalunos-lunos na ang itsura niya. Anak ko po ito. Dinala ko na siya sa doktor pero wala sila nakita. Dinala ko rin siya sa albularya si Iska. Ang sabi nagugustuhan daw ng itim na engkanto pero wala pa rin pagbabago. Dumudumi ng patay na daga ang anak ko at sumusuka ng bulate. Pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko. Siya na lang ang meron ako Hindi naman totoong albularya yang si Iska. Walang alam yan sa panggagamot. Tanging ang lolo lang nila ni Tasyo ang totoong albularyo at manggagamot. Nanloloko lang sila ng mga tao para sa pera at sa mga libreng pagkain na dinadala sa kanila na pinapalabas lang nilang mga handog. Sige na, pahigain mo muna ang anak mo rito. Luisa, bigyan mo ko ng batya ng tubig at yung itim na kahon ko sa aparador, dalhin mo rin dito. Bago magsimulang tawasin ni Aling Nena si Minda, tiningnan muna niya ang guhit ng 2 hinliliit ng dalaga. Mataas ang nasa kaliwa. Ibig sabihin, may gumagawa ng hindi maganda sa dalaga. Habang walang malay, tinawas muna ng matandang babae ang dalaga
At dito natuklasan niyang hindi engkanto o anumang elemento ang gumagambala kay Minda, kundi isang mambabarang. Direktang atake ang ginawa kay Minda kung kaya matindi ang naging pinsala nito sa kanya. Kailangang maalis ang nilagay ng mambabarang sa katawan ni Minda na may dalang sinumpang tali o bagay na may orasyon ng barang. Hindi na nagsayang pa ng oras si Aling Nena. Agad na gumawa ito ng pamaham at kinuha ang kanyang pulang libreta na nasa loob ng itim na kahon. Ano nga ulit ang pangalan ng mga bisita mo, Kulas? Andoy po ang pangalan ko at Minda naman po ang pangalan ng anak ko. Sino po kaya may gawa nito sa kanya? Alin pa ba ang mas mahalaga ngayon? Ang malaman kung sino ang gumawa o ibalik ito sa gumawa nito at mailigtas ang anak mo? Kung ano ang sa tingin nyo'y dapat, kayo na pong bahala. Kapag gumaling ang anak ko, babalikan ko yung peking albularya na yun at ang mandurugas niyang kapatid. Kung ano man ang problema mo sa kanila, labas na ako riyan. Sa ngayon, gagawin ko lang ang kaya ko. Hindi ko pa alam kung gaano kalakas ang barang na nilapat sa anak mo. Kaya't hindi ako mangangako na maililigtas ko siya. Hinintay na muna nilang magkamalay si Minda. Pansamantalang nilagyan ng pangharang na orasyon ng matandang babae si Minda. Nang sa gayon, walang mga masasamang elemento at masasamang orasyon ang makagambala kay Minda habang nasa gamutan siya. Nagpahinga na muna silang lahat at umuwi na rin si Mang Kulas. Nang nasa kailaliman na sila ng kanilang tulog, bigla na lamang sumigaw itong si Minda dahil sa sakit na nararamdaman niya. Agad na pinuntahan ni Andoy ang anak para tingnan kung anong nangyayari rito. Sumunod naman si Aling Nena. Mabilis na nagdasal ang matanda. Hinipan niya ng orasyon si Minda para pansamantalang mawala ang sakit na nararamdaman nito. Pinakalma niya si Minda at hinawakan ng ulo nito at paulit-ulit na umusal ng orasyon. Hanggang sa sinamunan niya ang nagbigay ng barang kay Minda. Bakit mo ginawa ito sa batang ito? Sumagot ka! Inutusan lang ako. Sinong nagutos sa iyo at gusto kong alisin mo ang alaga mo na nilagay mo sa katawan niya o ako ang mag-aalis at pagkatapos ay isunod kita? Mamili ka! Hindi ko na maialis ang ginawa ko sa kanya. Kapag ginawa ko yan habang buhay kong pagdurusahan ang balik. Batid kong alam mo yan, kaya't pakawalan mo na ako. At sa tingin mo pakakawalang kita at hayaang mamatay ang isang inosenteng tao? Humihingi ka ng imposibleng pabor dahil mukhang wala ka namang balak alisin ang ginawa mo sa dalagang to. Tatapusin ko na lang ang alaga mo. Sunod ikaw kasama ang nag-utos sa iyo. Ibabalik ko ng 3 beses ang ginawa mo. Hintayin mo. Pinaglatag ni Aling Nena si Andoy nang mahihigaan ni Minda sa papag. Kasunod nito, pinabuhat niya kay Andoy si Minda at pinahiga. Naglagay at nagsindi ng itim at puting kandila ang matandang babae. Puti, itim, puti. Ganito ang pagkakahanay ng mga kandila. Sinimulan nang magdasal ng pinaghalong dasal ng simbahan at lihim na orasyon ang inuusal ni Aling Nena. Nilagyan niya ng pamako ng Diyos ang mga paa at kamay ni Minda na noon ay ang mambabarang pa rin ang nasa katawan niya. Hindi pa ito pinapakawala ng matanda. Andoy, kumuha ka ng maliit lang na sanga ng bayabas dyan sa harap ng bahay. Yung may dahon, ha? Sige po. Siya nga pala, Andoy. Sisimulan ko ng baliin ang barang sa anak mo. Pagbalik mo, ilagay mo lang sa paanan ni Minda ang pinakuha ko sa iyo at huwag mo kong iistorbohin sa ginagawa ko. Masusunod po. At nagsimula na ang pakikipagtagisan ni Aling Nena sa mambabarang. Ginuguhitan ng matandang babae ang leeg at sikmura ng dalaga gamit ang kanyang daliri. Naanimoy patalim naman ito sa parte ng mambabarang.
dahil ang bawat dampi ng daliri ni Aling Nena sa katawan ni Minda katumbas ay orasyon na pamparusa. Kahit anong gawin ng katawan ni Minda ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa dahil ginamitan nga ito ng pamakong orasyon ng Diyos. Nang sa gayon, hindi makagalaw ang mambabarang. Tanging sigaw at hiyaw lamang ang nagagawa nito. Nang pumasok na si Andoy at nilapag ang sanga ng bayabas na may dahon, kinuha ito ng matandang babae at marahang dinampi sa katawan ni Minda. Ngunit nagwawala na rito ang dalaga. Pigil ang emosyon ni Andoy habang pinagmamasdan ng anak at ilang sandali pa'y dahan-dahang tumigil sa pagsigaw si Minda. Saka naman lumabas sa tenga nito ang isang maliit na insekto na mayroong pulang sinulid na inapaka naman agad ni Andoy. Kumusta po anak ko? Ligtas na po ba siya? Oo, ligtas na siya. Ibinalik ko na ang barang sa kung sino man ang gumawa doon sa kanya at pinatalbog ko na rin yon sa nag-utos. Huwag mo nang tanungin kung papaano ko ginawa. Ang mahalaga, ligtas na ang anak mo. Naku, paano ko ba kayo mapapasalamatan? Magkano po ba ang serbisyo nyo? Nako, hindi ako nanghihingi ng bayad. Mawawala ng bisa ang panggagamot ko kapag ginawa ko yan. Dalin mo muna si Minda sa kwarto ng apo ko. Sa akin naman matutulog si Luisa eh. Bukas ay gagawa ako ng gamot para sa mga sugat ni Minda. Pero sa mga magiging peklat, wala na akong alam kung paano alisin yan. Hindi na po bali. Ang mahalaga, magaling na ang anak ko. Nang sumapit nga ang umaga, naging maaliwalas na ang itsura ni Minda. Bagay na ikinatuwa ni Andoy at bagay rin na hindi niya nakita nang sina Iska ang gumamot sa anak niya. Binigyan ni Aling Nena si Andoy ng binasbasang langis na may mga halamang gamot at ugat para sa mga sugat ni Minda. Gayon din ang mga lalagaing halamang gamot para inumin bilang tsaa para bumalik ang lakas niya. Nang makita ni Andoy ang kaibahan ng panggagamot ni Aling Nena kaysa kay Iska, naisip niya ang isang bagay. Kapag hindi niya binigyan ng leksyon ang magkapatid, posibleng maraming kagaya pa niya ang maluloko ng mga ito. Habang nag-iisip naman siya ng malalim, bigla nang nagising si Minda. Pa, Anak, mabuti gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas magaan na po kaysa nung nasa bahay tayo ni Nanay Iska. Yung mga yun, nagawa akong perahan habang nanganganib na pala ang buhay mo. Dapat binibigyan ng leksyon ng mga ganun tao eh. At baka makapanloko pa na iba. Pa, hayaan niyo na po sila. Ang mahalaga, magaling na po ako. Ano ba raw talaga nangyari sa akin? May nag-utos na ipabarang ka, anak. May nakaalita ka ba talagang gustong patayin ka? Hindi ko po alam pa. Pero kung sino man yun, sana wag na niyang gawin sa iba. Talagang hindi na, anak. Dahil binalik na ni Nena ang barang ng triple sa gumawa at nagpagawa. Kailangan ba talagang gawin yun? Oo, anak. Dahil ayaw alisin sa'yo ng mambabarang ang ginawa niya eh. At kapag hindi rin ginawa ni Nena yun, buhay mo naman ang mga nganib. Natahimik na lang si Minda. Basta ang mahalaga ay maayos na ang kalagayan niya. Masayang nagpaalam ang mag-ama kina Aling Nena at sa apo nitong si Luisa. Nangako silang babalik kapag bumuti na ang kalagayan ni Minda. Samantala, lihim na naghanap ng mabagsik na mambabarang si Andoy. Naguutos siya ng tao para lihim na kunan ng larawan ang magkapatid na sina Iska at Tasyo at kung ano pang kailangan para mabarang ang mga ito. Pinagawa niya ang nangyari sa anak niya kung saan sila sinamantalang perahan ng dalawa. Nang muling dumalaw silang mag-ama kay Aling Nena, nabalitaan nila na pumanaw sa kakaibang sakit ang magkapatid. Ngunit ang duda raw ni Aling Nena ay pinakulam o pinabarang ang mga ito. Walang kaalam-alam sina Aling Nena pati na si Minda na si Andoy ang nagpagawa nun
para hindi na muling makapanloko pa ng ibang tao ang dalawa, lalo na si Iska na isa palang peking albularya. Wakas!